Burger Machine, Minute Burger, or Angel's Burger? Sino ba ang malupit na budget-friendly burger? Habang bumabiyahe kami para sa episode naming Best Fast Food French Fries, nakita namin itong Angel's Burger. At dito nagkaroon kami ng idea para sa episode na ito. Tamang-tama, merong Minute Burger na malapit sa amin. Hindi pa kami nakakalayo sa Angel's Burger, nakita naman namin itong stand ng Burger Machine. Akalain mo nga naman, kumpleto na sila. Kaya pagkatapos naming mabili ang lahat ng kailangan namin para sa French Fries episode, ay dinaanan at binili na rin namin ang mga kailangan namin para sa episode na ito. At dito nga mauuna naming madadaanan ng Burger Machine. Para nakakasiguradong pantay ang labanan, regular burgers lang ang bibili natin. Papalagyan na rin natin ng cheese. At dahil same day namin shoot ang French Fries pati ang burger episode natin, mapapansin nyo parehas lang ang suot ko sa dalawang episode na ito. At sa di kalayuan, ito naman ang Angel's Burger. Unlike sa Burger Machine, dito ay buy one take one. Pero okay lang yun, yung sobra ay hapunan na ng aking pamilya. Ganun din ang order ko, regular burger, tapos nagpalagay tayo ng cheese. At ang huli nating kalahok ay ang Minute Burger. Ito malapit-lapit na to sa amin. At syempre ganun din, regular burger, tapos ate paad ng cheese. Kaya balik na tayo sa ating studio. Let's go! Welcome na naman sa bagong episode ng Uncle Rockers Battle of the Brands! Hello sa mga astig na kagaya mong nanonood ngayon. Today magkakaroon tayo ng bagong point system. Kada round ay magbibigay tayo ng puntos sa bawat burger. At sa pag-proceed natin sa mga susunod na rounds, lalong tumataas ang points na pwede nating ibigay. Para sa first round, pwede akong magbigay ng maximum of 3 points para sa kada burger na itetest natin. At ito ang kauna-unahang episode na wala akong idea kung ano yung burger na nare-rate ko. Just to make sure na hindi ako nagiging bias sa pagbibigay ng points. So umpisahan na natin sa first burger. Bago tayo humawak ng pagkain. So para sa unang burger natin, ang una nating pagbabasihan ng points ay ang visual charisma ng burger. So, umpisahan natin sa panglabas na anyo. So, ayan. Ito yung unang burger natin. Ang visual charisma niya para sa akin from the outside ay 1 point. Ngayon naman, hatiin natin para makita natin yung visual charisma from the inside. Yan. Andun yung bun niya, yung patty. Tapos, nasa ilalim yung cheese. Kita ba? Yung cheese. Yan. Para sa visual charisma from the inside, bibigyan ko siya ng 2 points. Ito yung second burger natin. Yan lang, makikita mo. Para sa kanyang visual charisma from the outside, bibigyan ko siya ng 0.5. Ngayon naman, tingnan natin yung loob. Ito yung kanyang loob. So sa loob, kita naman lahat. So, tinapay, yung patty, yung cheese, yung dressing. Okay naman siya. Bibigyan ko siya ng 2 points. At ito ang ating pangatlong burger. Para sa ating visual charisma from the outside. Kita ang patty. Kita ang cheese. Ayan, natutunaw-tunaw pa. At siya lang yung nag-iisang burger bun na may sesame seeds. Para sa visual charisma points from the outside, bibigyan ko siya ng 2 points. Ngayon naman, tiin natin. Para sa kanyang inside, nowhere to be found yung cheese. So meron lang tinapay, tapos yung kanyang dressing, o yung kanyang sauce, at yung patty. Para sa visual charisma points niya from the inside is 1 point. Ngayon naman pupunta tayo sa second round, which is the texture test. Dito bibigyan natin ng points yung texture ng bun at texture ng patty. So pwede ako magbigay dito ng maximum of 5 points per burger. So umpisahan natin sa unang burger. So pupunta tayo sa texture test. Kunin natin yung kalahati at hatiin natin para magamit natin yung ibang parts sa mga susunod na test. Medyo soft
naka-fold niya maigi yung mga contents ng burger. Para sa texture ng bun, I will give this burger 3 points. Ngayon naman, punta tayo sa texture ng patty. Hindi siya rubbery, hindi rin siya naghihiwalay-hiwalay. Bigyan ko ng points yung kanyang patty ng 3 points din. So next burger natin, yung bun niya mas bouncy, mas soft, it holds its shape, hindi siya crumbly. I will give this bun 4.5 points. At para sa kanyang patty, okay naman yung pagkaluto niya, pero hindi siya firm, nasa squishy side siya. So I will give the patty 2 points. At para sa next burger, ito yung bun niya. Halos same siya dun sa second bun, hindi rin siya crumbly. So I will give this bun also 4.5 points. At para sa kanyang patty is firm, hindi rin siya squishy. So I will give this patty 4 points. At doon natatapos ang second round. For the third round, this is the blindfold test. Lahat ng ito-test natin from smell and taste, naka-blindfold tayo. Wala ka na. Yup, syempre. Magdila tayo kung siya dito ay meron tayong 4 categories. Una ay smell test. Pangalawa ay blind taste test para sa buns. At pangatlo, blind taste test para sa cheese. At ganoon din naman para sa kanyang patty. Para sa round na ito, pwede ako magbigay ng maximum of 10 points sa kada category. So, umpisahan natin sa unang burger. Unang burger. Smell test. Amoy tinapay lang siya. Hindi ako nakakaamoy ng hint of burger. Para sa smell test, bibigyan ko siya ng 5 points. Blind taste test para naman sa bun. Okay yung bun niya, may pagka-milky. I'll give the bun 6 points. At para naman sa kanyang patty, okay naman yung patty niya. Kahit pa paano, alam mong beef patty siya. I will give this 7 points. Para sa last category niya, which is the cheese. Hindi sobrang alat. Creamy siya. Rich yung cheddar taste niya. I will give the cheese 8 points. Kaya ito yung next burger natin. Smell test. Kung yung una, amoy tinapay, this one doesn't give any smell. Hindi mo malalamang burger, hindi mo malalamang tinapay, hindi mo rin malalamang may patty. Napaka-bland ng smell niya. Para sa smell nito, I will give 3 points. Tapos, let's go to the bun blind taste test. Same texture nung naunang bun. Without the milky taste, I will give this bun 5 points. Para naman sa patty, in fairness, kanina sa smell test, hindi ko naamoy kung burger masyado. Pero nung tikman ko na yung patty niya, nag-register kagad na this is a beef patty ng isang burger. I will give this patty 9 points. Let's proceed sa last category, which is the cheese. Yung cheese niya tastes like regular sliced cheese na nabibili natin sa mga groceries. Walang milky taste, pero kahit pa paano, cheddar yung taste niya. I will give this cheese 7 points. This is the last one, right? Yeah. Smell test. Almost the same as the second burger. Walang hint na ng pagiging burger. So, bibigyan ko rin to ng 3 points. Bun blind taste test. Para sa akin, sa tatlo, ito yung mas okay na bun. Bouncy siya. Milky din yung taste niya. So, I will give this bun 8 points. Patty, blind taste test. Kung ito yung pinakagusto kong bun sa tatlo, ito naman yung pinakaayaw ko na patty. Pagkagat mo, alam mo na hindi siya pure beef meat. Alam mo may mga beef scraps na kasama. Kaya bibigyan ko tong patty na to 5 points. Para naman sa cheese, itong cheese ito is halos kaparehas nung nauna. So, milky, cheddary, so hindi siya maalat. So, I will give it 8 points. So, that is the end of our round 3.
para sa final round, it will be the overall taste. Kung kanina sa round 3, tinikman natin sila per section. Ngayon, tinikman na natin sila as a whole burger. For this round, pwede ako magbigay ng up to 20 points para sa isang burger. Kunin na natin yung first burger. Tikman na natin siya. Unang kagat, medyo yung cheese lang talaga yung nalalasahan mo habang minunguya mo. Pag nawala na yung lasa ng cheese, dun na magre-register yung patty na overpower ng lasa ng cheese yung kabuuan ng burger. I will give this burger 13 points. This one. Good siya. Unang kagat mo, sabay-sabay silang nag-register sa taste buds mo. At dahil doon, gusto mo pang kumagat ulit. Ganda ng combination ng burger. So I will give this burger 18 points. Okay din siya. Same as the second burger na binigay sa akin. Pagkagat mo, register ka agad. Yung bun, yung patty, yung cheese. As you chew on it, nagde-dissipate yung mga lasa ng components niya. Naiiwan, na umiibabaw yung lasa ng kanyang dressing. Overall, okay naman siya. So I will give this burger 17 points. And that's the end of the round. Kaya pumunta na tayo sa paghahatol. Ito na yung tatlong contender para sa best budget burger. Our first contender is Minute Burger. Minute Burger with a total points of 50.5. 50.5. And our next contender is Angel's Burger. Angel's Burger with a total of 48.5. 48.5. Burger Machine. This Burger Machine with a total points of 52.5. 52.5. So it means the winner is Burger Machine.